Samarin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Kabayawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangaral ng mga pinsala na ito sa iba't ibang panig na ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Kabayawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan. Maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Kabayawa. Ngayon po ay July 10, 2025 at ganap na pong alas 4:23 ang hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig na ng magandang hapon po sa lahat po na nagbukas ang kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang kayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral Lunes hanggang Sabado alas 4:30 ng hapon. At muli isang mabiyayang pakinig sa bawat isa. Gawin po niya Bayawa na magbukas siya ng pangunawa sa hapon po ito sa lahat po ng naabuti ng pangaral ng Diyasenyo. Ang ating pupaksa sa hapon po ito, tayo po ay nasa ika-4 na bahagi na. Doon sa paksa na sinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. 14:37 ng unang Korinto. Kung inaakala ninyo man na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niya kilalanin na ang sinulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. So, yung pong 14 na isinulat ni Pablo, lahat po yun ay pawang utos ni Kabayawan. At hindi lamang si Pablo, lahat po ng mga sumulat, magmula doon kina Moises hanggang sa mga propeta, kina Propeta Isaiah, si Jeremias, si Ezekiel, si Mika, si Nahum, si Habakkuk. Lahat po yan, kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas, kay Juan, at sa kay Santiago, kay Judas, lahat po yan ay pawang utos o atas ni Kabayawa. Partikular lamang yung sinulat ni Pablo para sa atin. Magandang hapon, Brad Emiliano Umali, Jen L. Juarez, Juliet Umali, Brad Jesse Juarez, Sister Shirley Reverisa, Joel Suela, Sister Ging Macar, Carlo Roll, Sister Cristina Juarez, Lolita Porciga, Juliet Umali, Brad Edmundo Umali, Sister Vivian Bandoho Mana. Magandang hapon. Sister Chris de la Cruz Kim. Sister Lori Calderon. Ayan. Meron po tayong 10 viewers. 2 po yung komento at na-share po ito. 5 shares na. Salamat. Yun pong inyong ibinabahagi na, halimbawa katulad nito, nag-share po kayo. Alam niyo ho ba yung share ni Sister Ging Macar nung isang araw, naka 362 views. Yung kay Brad Sebastian, kanina lang nakita ko, 301 views. Yung halimbawa, di ba, ito katulad nito, live tayo, nag-share kayo.
yung share na ibinabahagi ninyo, meron ho kayong sariling meron kayong sariling views o viewer. O, alam mo, katulad nung kay Brad Sebastian, pero naka 300 mahigit yung kanyang views, Yung kay Sister Ging, nasa 300 mahigit din, 362. Yung minsan, yung kay Brad Jesse Juarez, ang dami rin, nasa 300 plus din. So, bawat share ng bawat kapatid, may kanya kayong views. Siyempre, meron kayong sariling mga kaibigan, o yung mga dinadaanan niya. O ganun din, yung halimbawa, kay Brad Wilfred Verdes, o kay Brad Emiliano Umali. May mga ho yan Kaya mahalaga yung bawat isa na nagsishare. Kasi meron nyo, kung bawat isa ay nagsishare, o di ang daming views niya. Kaya nga hindi ako nagtataka bakit sa loob ng isang buwan, merong 4,000, 5,000 yung views. Yun pala yung dahilan. So, maraming salamat sa mga kapatid na kasama natin, nagsishare, Yan, si Brad Wilfredo Bedes. Ayan. Pati yung kanyang mga magulang, Brad Pedro at saka Sister Dominga. Shirley Bandojo Abera, magandang hapon. Brad Noli Tongkua, Brad Rodelio Nava, Leonardo Corsiga, Janmer Corsiga, Noli Tongkua. Ang oras na po natin, alas 4:30 na. So, punta na po tayo. At kung meron hong daragdag pa, ay sisingin pa lang po uli natin dun sa ating mga kapatid. Kaya ako ay nagiging maagap dun sa pagbanggit ng pangalan para wala akong makalimutan. Minsan po kasi, siyempre may mga kapatid tayo na naandun pagkatapos ay hindi ko nabanggit, nakakahiya naman. So, tuloy na po tayo. Ito po sa ating pagtalakay. Yan. Sa base mo dito, sabi ni Pablo, kung inakala ni naman na siya propeta o mayroong spiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin ang isinulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang nakaka-relate lamang naman po dito ay yung merong espiritu. Kung ikaw ay nasa laman, hindi mo matatanggap yung sasabihin ni Pablo dahil ikaw nga ay nasa laman. Sa lahat ng kontra kay Pablo, ibig sabihin nasa laman. Kung questionable o kung kino-question niya yung kahalalan halimbawa ni Pablo, ibig sabihin lang nasa laman dahil hindi niya matanggap yung sinasabi ni Pablo. Marami silang ibinubutas kay Pablo. Sa lang mo ang ibig sabihin nun, nasa laman ho yung tao na yun. So, wala na ho tayo yung doon dahil hindi naabot ng kanyang pag-iisip. So, ganoon din, kung halimbawa tayo nasa kapulungan at hindi pa rin natin nauunawa, ibig sabihin lamang kung paanong inutusan si Pablo na sabihin yung mga bagay na yun sa pamamagitan niya, galing kay Abayawa, ibig sabihin yung kapatid ay marahil nasa laman pa rin dahil hindi niya naiintindihan, hindi niya nauunawaan. Kaya minsan sabi mo bakit ba ganun? Sa haba ng panahon ng pakikinig at panonood, parang hindi niya naunawaan o hindi niya naiintindihan. Ibig sabihin lamang talagang magkalaban yung laman at saka yung espiritu. Hindi kayang tanggapin ng laman yung sinasabi ng ayon sa espiritu. Nung sinasabi nga niya doon sa nung senaryo ko, maraming mga alagadang umalis. Sabi niya, kayo ba aalis din? Sabi niya, sumagot si Pedro, saan kami pupunta? Nasa iyo yung salita. Oo, salitang ng buhay. Sabihin lamang, natanggap ni Pedro na yung sinasabi niya sapagkat pinagkalooban siya ng Espiritu. Brad Ezekiel Umali, magandang galing, Melchor Pasis, Fortunato Juarez. Dito sa Galacia, sa 2:1 hanggang 10,
Sabi niya, pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem, kasama ko si Bernabe at Tito. Bumalik ako dahil nangusap sa akin ang Diyos. Ayun, nakita niyo ba yun? Bumalik ako dahil nangusap sa akin ang Diyos. Talaga naman nung nangungusap si Abay Yahweh eh. Hindi lang natin matanggap pag ang isang nangangaral nagsabing sinabi ng Diyos sa akin. Tapos ang daming kontra. Ang daming kontra doon sa sinasabi ng kasulatan. Ito si Pablo, sabi ni Pablo, nangusap sa kanya, si Abay Haba. Totoo naman yun. Ano ho ko doon? Sang-ayon ho ko doon na talagang nangusap sa kanya dahil pinakikita naman ho magmula ho doon sa umpisa, sa kanyang pagkakahalal, talagang inisa-isa, yung magmula sa umpisa hanggang sa pagtatapos. So lahat to, kumbaga, recorded ni Lucas yung mga gawa. Yung buong gawa ho, ang sumulat niya si Lucas. So recorded ho yun ha. Hindi si Pablo ang sumulat, kundi si Lucas. Recorded doon sa gawa 8, 1 o 2, then gawa 9, 1, 2 patuloy. Recorded kung paanong inihalal siya. No? So, nung sinabi niya dito na nangusap sa akin, sabi, bumalik ako dahil nangusap sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta roon. Brad, ito bang nangyari kay Pablo na nangusap ang Diyos? Ito ba nangyayari din sa atin? Opo naman. Baka yung iba ay hindi nakakaranas na mangusap si Abayaw sa kanila. Ibig sabihin, no, yung banal na espiritu ay wala. Kasi yung banal na espiritu na binigay sa atin, ito ho yung katunayan na meron tayong komunikasyon kay Abayawa. Hindi katulad nung nasa laman. Ang nasa laman ho, wala ho silang kaugnayan sa espiritual. Kaya nga tawag ko sa kanila ay nasa laman. Pag sinabing nasa laman ka, wala yung espiritu. Pag sinabing hindi ko pa naranasan yan, brad, yung kausapin ako o bigyan ako ng kung ano yung dapat, ibig sabihin wala ho yung banal na espiritu na nanatili pa rin tayo sa laman. Pagka ho ganun. Ayan. Para maliwanag lang ho mga kapatid. Nakipagkita ako ng sarilinan sa mga pinuno ng kapulungan at ipinaliwanag ko sa kanila ang magandang balita na ipinangangaral ko sa mga Hindi-Hudyo. Hintil. Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masasayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. Nalalaman kong sang-ayon sila sa ipinangangaral ko dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang kasama kong si Tito kahit na hindi siya Hudyo. Kasi meron din mga kasamahan na konberte yung mga Hudyo. Baliktad to baliktad. Merong mga nakonberting Hudyo, galing sila sa Hudyo na nakonberte sa kapulungan. Baliktad. Di ba kalimitan, dapat yung mga hindi Hudyo dapat makonberte sa pagiging Hudyo. Ito iba. Mga Hudyo nakonberte sa kapulungan. Ayan. Nalalaman kong sangayon sila sa ipinangangaral ko dahil hindi nila pinilit magpatuli ang kasama kong si Tito. So, sangayon na. Sumangayon yung mga Hudyo. Kasi sa mga Hudyo, kinakailangan talagang tuliin ka 4. Lumabas ang usapin tungkol sa pagtutuli dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakisalamuha sa atin para sirain ang kalayang natamo natin kay Kristo at gawin ulit tayong alipin ng kautusan ni Moises. Ngunit kahit minsan hindi kami sumangayon sa gusto nila upang maingatan namin para sa inyo ang mga katotohanan itinuro ng magandang balita. 6. Ang mga namumuno sa mga mananampalataya sa Jerusalem ay wala namang idinagdag sa mga itinuturo ko. Ito, mahalaga mga kapatid. Na dapat yung pagtuturo walang idadagdag sa itinuro ni Pablo.
Malagay yung Galacia 1:8-9. Pag meron tayong nakasalubong, nakasalamuha, na iba ang ipinangaral sa ipinangaral ni Pablo, ang sinasabi ni Pablo, matakwil, sumpain, matakwil. Kaya yung parusa na sinasabing matakwil, nasa kanila na ngayon eh. Once na ikaw ay nangaral ng hindi ipinangaral ni Pablo, itinakwil ka na. So ibig sabihin yung buhay na walang hanggan, yung buhay na walang hanggan na inaasam-asam ng napakaraming reliyon, hindi mo na makakamtan yun hanggang sa abutin ka na ng kamatayan kasi yung pinaniwalaan mo ay hindi ipinangaral ni Pablo. Yan ay ipinangaral lamang ng mga nagtayo ng mga reliyon. No? Bilang mali, sa mga Trinitarian born again, like Eddie Villanueva, bukang bibig nila ang pakikipag-usap daw ng Diyos. Nila sa kanila, isang pasikibuli at lahat ng mga sugo daw, tiyak, ako na di si Abayaw ang kausap. Hindi talaga. Kasi lahat ng mga reliyon, malimit niya namang narinig sa akin yan, lahat yan nasa laman. Lahat. Magmula doon sa mga Muslim, ADV, INC, GIL, Catholic, Baptist, born again, Trinitarian. Ayan, si Villanueva, madalas yan na sinabi ng Panginoon. Pero ba't ako maniniwala sa iyo? Biro mo, nangangaral ka ng ikapo. Ayan, para dun sa Israel. At hindi yan pera. So, hindi kita paniniwalaan. Kaya nga sinasabi nga natin, mas paniniwalaan ko yung sinasabi ng kasulatan kaysa sa mga relihiyon, mga pastor, ministro, pare, na nangangaral. Mas paniniwalaan ko siyempre yung sapagkat sila yung mga kinasihan eh. Sister Vivian Bando humana. Nawala. Ang problema po kasi, Brad, ay kapag sinabi mong ang Espiritu ang nangusap sa iyo, sasabihin sa iyo, ayaw nilang maniwala talagang ang Diyos ay nangungusap. Wala tayong magagawa doon, sis. Kaya nga sinasabi natin, yung mga nasa laman, hindi naman talaga maniniwala yan. Maliban na lamang kung merong Espiritu yung kausap mo. Pero pag kayo nasa laman, hindi maniniwala yan. No. Depende. Kung halimbawa, merong magsasalita sa iyo na ang Espiritu ni Abayaw, si Abayaw ay nasa kanya. Pagkatapos ay mali doon sa sinasabi ni Pablo or sinasabi nila o ni Pablo ay siyempre magdududa tayo doon. Hindi po pwede na nagsabi ka na kaya nga sinasabi nga ni Juan, siyasatin natin. Hindi ang bawat espiritong nagsasabing sila sa Diyos, sa Diyos na. Kinakailangan sisiyasatin din natin. So, hindi basta-basta. Pag sinabing nangusap sa akin, sinabi ng Panginoon, tingnan natin. Ano ba yung content na sinasabi niya? Dapat ba na kaparehas ang sinabi ng kasulatan? Yun. Di ba? Halimbawa, merong nagsalita sa akin, katulad ng mga nakaraang taon, na di umano yung anghel ay kumain. Ayan, medyo hindi ako pumayag dahil para makakain yung espiritu at pati si Abayaw ay kakain. Wala naman silang bitukan na katulad ng sa atin. Yun ang dapat magkaroon tayo ng comparison na ang mga anghel at maging si Abayaw ay hindi kakain o hindi kumakain. Dahil wala yung katulad ng sa atin. Sila ay mga espiritu, di ba? Spirit being. So ituloy ko lang mo ito. Ngayon sabi niya, 7. Sa halip na dagdagan nila ang mga itinuturo ko, kinilala nilang pinagkatiwalaan ako ng Diyos. Ayun, sapol na sapol. Sa pagpapahayag ng magandang balita sa mga hindi Hudyo. Yan yung hindi. Tulad ni Pedro na ipinagkatiwalaan sa pagpapahayag ng magandang balita sa mga Hudyo. Sapagkat ang Diyos na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya ring kumikilos sa gawain ko bilang apostol
sa mga hindi Hudyo. Di isa lang talaga yung Diyos na kumikilos. Yung Diyos ni Pedro, Diyos ni Pablo, isa lang, si Abay Yahweh. Bebe, kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng kapulungan na sina Santiago, Pedro at Juan, na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang gawain ito, tinanggap nila kami ni Bernabe. Ibig sabihin lang, kasi nga, isang espiritu, isang Diyos yung pinaglilingkuran, o hindi tinanggap nila Santiago, Pedro, Juan, sina Pablo at Bernabe, bilang mga kamanggagawa sa pangaral ng magandang balita. Napagkasunduan namin na kami ang mangaral sa mga hindi Hudyo at sila naman ang mangaral sa mga Hudyo. Gis, ang tanging hiling nila ay huwag naming kalilimutang tulungan ang mga mahihirap at yan din naman talaga ang nais kong gawin. So, kakibat na or kasama doon sa kanilang pangaral yung pagtulong doon sa mga mahihirap. Kung ang mga relihiyon ipinangungusap nila mga kapatid, kinakailangan meron tayong kapilya, magpapagawa tayo ng simbahan, bibili tayo ng lupa, magpapatayo tayo ng kapilya, at yung gastusin, pagtulong-tulungan natin, sa relihiyon yan. Sa kapulungan iba. Para ang focus nila ay naandun sa mga kapatid na mahirap. Kaya nagkaroon nga ng unang Korinto 16, 1 hanggang 4. At saka yung unang Korinto o pangalawang Korinto 8. Yan. Babasahin ko mga kapatid. 8:1. Ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga kapulungan sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila, kahit na dumarana sila ng maraming pagsubok. Yung mga kapatid sa Macedonia, sabi niya, kahit dumarana sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Makapagpapatotoo ko sa inyo na kusang loob silang nagbigay at higit pa sa kanilang makakaya, sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa may hirap na mga mananampalataya. Ito yung sa pangangaral nila Pablo, nila Bernabe, nila Tito, kasama ito. Kasi alam nyo kung bakit? Ito lang kasi yung pagkakataon na maganap natin yung kalooban niya na ibigin natin yung ating kapwa. Kasi kung wala itong bagay na ito, paano natin magaganap yung utos na ibigin natin ang ating kapwa? Paano? Meron ba? Meron pa ba tayong magagawa kung sakasakali? Kung wala ho tayong pagtulong? Aalalahanin natin na lahat ng bagay na dumarating sa atin, una, higit sa lahat yung buhay na nasa atin ngayon. Kalawa, lahat ho ng mga ari-arian natin, pera, lahat ho yan galing kay Abay Yahweh. Walang bagay dito sa mundong ito na hindi nanggaling sa Kanya. So, ano pwede natin gawin? Kaya sinasabi nga niya dito sa mga kapatid sa yung ginawa sa kapulungan sa Macedonia, ganun din sa Korinto, sabi niya. 5. At higit pa nga sa aming inaasahan ang kanilang ginawa. Dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Hindi mo kasi magagawa na magbigay ng tulong hanggat hindi mo ibinibigay ang sarili mo kay Abay Yahweh. Hindi mo mangyayari na nagbigay ka ng tulong sa iyong kapwa na yung sarili mo hindi na ibigay. Hindi yung mangyayari yun. Ikaw, nagbigay ng tulong sa iyong kapwa na hindi mo ibinigay ang sarili mo kay Abay Yahweh. Wala hong ganon. Dapat, ibinigay mo muna yung sarili mo kay Abay Yahweh at susunod doon yung sinasabi mong tulong. Kasi alam niyo kung bakit? Wala kasing mag-uudyok sa iyo na tumulong. Wala ho. O, ituloy ko ho. Ano sabi niya? 6, dahil sa kanilang ginawa, pinag-usapan namin si Tito na bumalik sa inyo
tapusin ang inumpisahan niyang pangongolekta ng inyong tulong para sa mga kapatid sa Judea. Kayong mga nasa Korinto ay nanguna sa lahat ng bagay, malakas ang inyong pananampalataya. Magaling kayong magturo, marami kayong alam, masipag sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo, ito yung wala sa iba eh. Yung sipag, yung paglilingkod kay Abayawa. At malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba para maipakita rin ninyo sa amin na tunay ang inyong pagmamahal. Bakit? Meron bang pagmamahal na pagpapaimbabaw? Meron. Yung nakikita natin sa reliyon, lahat yan, kapaimbabawan. Yung libreng eskwela, libreng gamot, lahat yan, kapaimbabawan, lahat yan. Wala ho yung totoo. Kaya ang sinasabi nga ni Pablo, sabi niya, para maipakita rin ninyo sa amin na tunay ang inyong pagmamahal. 9. Sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoon, na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakaduka siya rito sa mundo. Alang-alang sa atin, para sa pamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Kaya itong maipapayo ko sa inyo, makabubuti kung ipagpapatuloy ninyo ang inumpisa ninyong pagbibigay nung nakaraang taon. Kayo ang unang nakaisip nito. Kayo rin ang unang nagsagawa. Kaya ituloy niyo ito. Pagsikapan ninyong tapusin ang gawain na masigasig ninyong inumpisahan at magbigay kayo sa abot ng inyong makakaya. Bakit? Sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makakayanan ninyo. Kung kusa. Yung hindi ka napipilitan. Kasi maraming nagbigay ng tulong. Hindi kusa. Naalala niyo ba yung babaeng bao na nagbigay noong sabi nga ako ay 2 leta. Naalala niyo ba yun? Sabi ko doon sa Marcos. Tingnan niyo ang sinabi dito sa 12:41. Naupo si Yahwa sa isang tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Yung hinihuhulog nila ay surplus. Ano yung surplus? Yung sobra. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Yahwa siya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Kita, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nila lahat." Bakit? Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ibig sabihin, surplus. Yung sumobra, bahagi ng kanilang yaman. Pero, sabi niya, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, buo niyang ikinabubuhay. Bakit? Ganito ang pagkakasabi. Alam niyo ho, sa napakaraming panahon, taon ang lumipas, marami na tayong napakinggang mga marali. Hindi na napagtuunan to. Bakit 2 leta lamang pinuri ni Yahwa siya? Sabi niya, bagamat siya'y dukha, buo niyang ikinabubuhay. Alam niyo kung bakit? Kasi tiwala yung biyuda na si Abay Yahwa ang magbibigay sa kanya. Samantalang yung mga mayayaman, surplus, sobra. Bakit? Kasi yung kaisipan nila, hindi kaisipan ng biyuda. Yung biyuda, ang iniisip niya, merong magbibigay sa kanya. Nakuha niyo ba? At ganon,
Kung paano ito nangyari noong unang siglo, ganun din sa panahon natin ngayon. Ang binibigay ng mga mayaman, yung sobra lang nila. Yung sobra, yung pispis kung tawagin mo yun. Yung mumo. Pero yung dukhang babaeng bahaw, yung ikabubuhay niya. Kasi, ang katwiran niya, si Abayaw kasi yung nagbibigay. No? At tatandaan natin doon sa Job 1:21. Sabi niya, at kanyang sinabi, hubad akong nanggaling sa bahay bata ng aking na at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nagalis. Ibig sabihin, si Abayaw talaga ang nagbibigay. Walang iba. Walang iba. Hindi natin pwedeng sabihin, Brad, ako naman na nagtrabaho, ako naghanap buhay. Di ba? Tingnan natin kung saan ang galing yung buhay mo, kung bakit mayroon ka pang lakas ngayon, bakit may buhay ka. Tingnan mo, saan ang galing yun? Di ba doon sa buhay mo? Sa buhay na ibinigay ni Abayaw. Kaya ano sabi nga ni Job? Sabi niya, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nagalis. 5:19 ng Ecclesiastes, higit pa rito kung tungkol sa bawat tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan, binigyan din niya siya ng pagkakataong tamahasin o tamasahin ang mga iyon at tanggapin ang kanyang gantimpala at magalak sa kanyang paggawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Di ba? Paano kung halimbawa alisin na Abayaw yung buhay mo? Paano makapagbibigay ka? Wala na. Ano ibibigay mo? Inalis na ni Abayaw yung buhay. Kasi pagka yung buhay mo wala na, para saan pa? Hindi ka na makapaghahanap buhay. Wala na. Di ba? Yun ang hindi ko naiisip ng marami. Kaya yung sinabi niya na alalahanin natin yung mga duka, sabi ni Pablo. At ginawa ko nila yan. Yan. Pag binasa ko natin yung 2 Korinto 8, kung lulobin yung 9 bukas. Bagay ito, kumbaga, binabalikan lang natin. Kaya lamang binibigyan natin ito ng diin na yung palang sinasabi ni Pablo ay pawang utos ni Abayaw. At doon pa lamang masusunod natin yung kalooban niya. Para maintindihan natin, sino ba ang mga nagbigay sa panahon noong kay Mateo, kay Lucas, sulat ni Lucas? Si Zaccheo. Kilala niyo si Zaccheo? 19:8 ng Lucas. Data pa tuminto si Zaccheo at nagsabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari, ibinigay ko sa mga duka at kung ako'y nangikil ng anuman sa kanino man, isasauli ko ng 4 na ulit. Kaya bang gawin ng isang maniningil ng bisyan? Di Di ba? Si Dorcas, 9:36 ng mga gawa. Ngayon sa Joppe ay may isang alagad na nagngangalang Tabita na kung sinasali na Dorcas. Ang babaeng ito'y napakahusay sa gawa ng kabaitan at kawang gawa na karaniwan niyang ginagawa. Si Cornelio, gawa 2, isang taong dasalin at may takot sa Diyos kasama ang kanyang buong sambayanan at gumawa ng maraming pag-aabuloy sa mga Hudyo at patuloy na nanalangin sa Diyos. Sino-sino pa ho? Yun nangyari doon sa gawa 2:44-46. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang lahat ng mga bagay ay pinagkaisa. Ipinagbili lang ang mga ari-arian at mga ari-arian at ibinahagi ang mga ito sa lahat sa lawak na kailangan ng sinuman. Nakita niyo ba yung gawa ng Espiritu? Ng banal na Espiritu? Yun ang dapat sanang makita sa atin sa kapulungan. Yung sigasig na hindi natin nakikita sa mga reliyon. Yung nakikita lang natin ngayon sa mga reliyon, yan ay puro kapaimbabawan lahat yan. Wala ho yung, kung nakita man lang natin na sila ay yumaman, dumami yung pag-aari, nakapagpagawa ng mga kapilya. Sa kasunod kasi ang itinayo ni Abayaw ay templo spiritual. Yan ho ang dapat. Hindi ho yung templo na
gawa ng tao. Ang nakalulugod ay yung templong espiritual. Yan yung pagkakawang gawa para sa ikaluluwalhati niya. Ikaluluwalhati niya. Sa isdis ng Hebreo. Ano sabi ho dito? SND, makatarungan ng Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ng inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya. At patuloy na ipinakikita sa pamamagitan. Kanino natin ipinakikita? Kapag tayo ay gumawa ng kabutihan. Nag-ambag, nag-abuloy. Kasi yung abuloy, salitang patay, sa patay ho yan. Yung paglilingkod. Tingnan niyo ulitin ko, ASND. Makatarungan ng Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ng inyong mabubuting gawa at pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya. Kanino ipinakikita natin? Kapag tayo tumulong, ipinakikita natin yung pagmamahal natin kay Abay Hawa. At patuloy na ipinakikita. Kanino? Kay Abay Hawa. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. Sino ang nalulugod? Si Abay Hawa. Hindi lang naiintindihan ng marami. Kasi iba yung nasa isip ng nasa laman Pagka siya ay nagbigay, nawalan siya. Sa laman. Pagka ikaw ay mayroong banal na espiritu, yung ibinigay mo, nakalulugod kay Abay Hawa yan dahil sa ipinakita mo na pagmamahal sa Kanya. Kanino? Kay Abay Hawa. Sa pagtulong mo. Nagmahal ka kay Abay Hawa sa pamamagitan mo ng pagtulong mo sa iyong kapwa. Pag hindi ka tumulong sa iyong kapwa, hindi ka nagpapakita ng pagmamahal kay Abay Hawa. Di ba? Kasi pag nasa laman ka, naranasan natin yan. Walang hindi nakaranas niyan. Pagdadaan na yung supot, ang pipiliin pa natin yung pinakamaliit. Diba? Palibasa nasa laman Pag nasa kapulungan, iba. Pag hindi ka tumulong, wala kang pagmamahal kay Abay Hawa. Pag tumulong ka, nagmahal ka kay Abay Hawa. Ipinakikita mo sa pagtulong mo sa iyong kapwa na iniibig mo si Abay Hawa, o pinakasunod ka doon sa unang utos. Tama niyo ba yun, mga kapatid? Kapag hindi ka tumutulong, wala kang pagmamahal. Kahit nasabihin mo, Abay Hawa, mahal na mahal kita, Abay Hawa, iniibig kita. At wala kang ginagawa, wala. Walang saysay yung pagmamahal mo, walang saysay yung pag-ibig mo na sinasabi. Di ka pa ibabawan mo yun. Ulitin ko yan tingnan ninyo sa inyong mga kasulatan. Sa isdis ng Hebreo. Doon sa ibang salin. Pero ito senti, ano na ho ito makatarungan ng Diyos. Hindi niya magagawang kalimutan ng inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na pinakikita ninyo sa Kanya. Kanino? Kay Abay Hawa. At patuloy na ipinakikita sa magitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. So yun yung pinakamagandang version doon sa ASND. Mas maliwanag mo yun. Na kaya ka pala, pagka pala ikaw tumulong sa iyong kapwa, naiibig mo siya bayaman. Totoo naman Di ba? Kasi pag hindi nangyari yan, walang saysay. Yung salitang, mahal ko si Abay Hawa, iniibig ko si Abay Hawa. Kasi wala ka namang ginawa. Di ba? Kaya baliktad to talaga. Pag nasa laman ka, ang pagpupuri mo sa bibig. Sa puso. Wala sa puso. Kasi ang hirap na hirap yung iba na tumulong kasi iniisip nila, pagod Brad. Nagpapakahirap ako pagkatapos itutulong ko lang.
Hindi nila alam na yung buhay na nasa kanila, bigay ni Abay Yawa. Nagsasauli lamang tayo. Kulang nga ho yun eh. Kulang pa nga. Diba sabi nga natin, yung natitirang buhay natin, kung tutuusin, kulang pa yan sa paglilingkod natin. Dapat may sigasig nga tayo. Di ba? Ayun po mga kapatid, sumobra na naman ako. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga non-viewers. Sana, teka, may mga tanong dito Sana makuha ko. Wala na. Ayan. Teka, hindi ko mahawakan na naman. Fortunato Juarez, Maria Victoria Morales. Yung mga tanong nakita ko. Sister Loren Paulan Fernandez, Gawal, Jeloy Pritz. Vladimir Umali, Rosly Bandoho. Maria Victoria, yung mga saksi ni Jehovah ang hilig mag-imbento tungkol sa banal na kasulatan. Pare-pareho lang muna mga relihiyon yan. Sister Maria Victoria, pwede din ba sa pamagitan ng panaginip na makausap mo si Abay Yawa? Ano ko yun pagka nasa iyo yung banal na espiritu, sabi nga ako sa iyo, gising, tulog, andun hindi mo kailangang managinip para lamang makausap mo siya. Hindi gising, tulog, nandun yung salita niya. Sister Vivian Man, ano po ba ang definition ng being mahirap? Ang pastor po ba ay maituturing na mahirap? Dahil nagpapahayag ng Word of God. That's why it cannot work. Para katulad lang yan sa panahon ni Pablo. Nung panahon na siya bata-bata, naghanap buhay siya. Meron siyang hanap buhay, yung tolda. Gumagawa siya. Yun yung naging bread and butter niya. Dumating yung pagkakataon na siyempre nakulong pa siya. Ikaw ba naman na nakulong? Sino yung maghahanap buhay para sa iyong sarili? Wala namang tumutulong sa kanya. So ano nangyari? Di ba doon sa Pilipos, kung mapapansin mo doon sa 4, sabi doon sa 18, sabi niya, ngunit sulit na sulit ang natanggap ko ngayon at labis pa, lubos akong nasisihan. Ngayong natanggap ko mula kay Epaprodito ang mga ipinadala ninyo. Ang mga ito'y masarap na samyo na kaaya-ayang alay na nagbibigay kasiyahan kanino? Sa Diyos. Yun daw tinanggap niya kay Epaprodito, mga ipinadala ng mga kapatid. Para kanino? Para kay Pablo. Ano sabi niya? Ang mga ito'y masarap na samyo at kaaya-ayang alay na nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Sabi niya dito sa SND, meron ako ng lahat ng bagay at sumasagana, napuna na ang aking pangangailangan dahil sa natanggap ko mula kay Epaprodito ang mga bagay na ipinadala ninyo. Sabihin, tumanggap talaga si Pablo ng mga bagay galing sa mga kapatid. Ito ay samyo na mahalimuyak, isang haing katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Di ba? Ibig sabihin lamang, kasi dumating yung punto na nabilanggo siya, and then sa katandaan na rin. Ikaw ba naman, kahit nga ako dito sa atin sa Pilipinas, yung nga lang 50, minsan hirap na hirap ka na, yung 50 anos ka, hirap na hirap ka nang makakita ng trabaho. 50 pa lang yan. Pag nag-55, lalo na. Pag nag-senior ka na, adi lalo na. Kaya nakakaawa. Di ba? Ngayon, sa nangangaral, kasi sinasabi, miski ho doon sa sinasabi nga ni Pablo, doon sa unang Korinto 14, na, di ba dapat, sino ba yung kawal na
na dapat gumugol. Diba? Kung kawal ka, talagang bibigyan ka. Hindi ikaw yung gugugol sa sarili mo. Diba? Yan. So sana nasagot na, sis. Fernando Pronebo Abiliera, Noli Tungkuwa, tama po bro. Melchor Pasis. Vivian Bado Mana, maraming libre para pagdating ng botohan ay makatanggap ng maraming boto. Dapat wala nang bumoboto sa atin, ha. Sister Quiz Bisola, magandang hapon. Lisa Indenibli Corsiga, Rose Libando, magbigay daw ng walang panunumbat. At pakatandaan natin yung sinabi doon sa pangalawang Korinto. Bagay, bukas o kung lulobin niya ba Yawa, ituloy natin. Napalaut na ako. Ayan. Sige, maraming salamat. Ano na tayo 5:09 na. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Yawa, sumakanya naman ang kalwalatian ng karangalan ng pag-aarit ng kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at pagpalain, higit sa lahat sa bagay na spiritual, sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na ating pong nilalagi sa mundong ito. Muli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga non-viewers. Salamat sa lahat po ng ating mga kapatid na nakaisa natin. Sana ipaunawa sa atin ni Yawa yung nasa Hebreo na aking binasa kanina, na sabi nga niya, yun daw ipinakikita sa pamagitan ng pagtulong sa mga kapwa, pinabanal ng Diyos. Yan. Kaya yung tinatanong nga kanina ni Sister Maria sa panaginip, sabi ko ako, kahit to gising. Kasi baka mamaya iniisip ng marami, ibig sabihin tulog ka, panaginip eh. Kahit to tayo gising, kung ano man yung ginagawa natin, nangungusap siya Yawa. Kasi pagkatulog, siyempre panaginip yun eh. Pero pinakamaganda yung gising ka eh. Di ba? Ibig sabihin, pagkagising ka, ramdam mo, ranas mo, na nagipag-usap nga pala siya Yawa. Gising ka eh. Hindi kung kailan katulog. Hindi ba? Mas maganda kung gising. At hindi ka na kailangan pang gisingin. Gising ka eh. Di ba? Sana ipaunawa sa atin. Muli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.